Good day po bro, sana po makagawa kayo ng comparative teaching sa mga sinasabi si DSR to balance po yung walang hiwaga aral niya sa pulpito. Kawawa po talaga yung mga kapatid na naiwan sa loob. I know ginagawa na po yan ni Brad Ace eh. Ako kasi actually to tell you honestly, isa po yan nung bago pa lang akong nagsasalita. Isa yan sa plano ko noon na sagutin palagi ganon, because I know malaki ang impact noon, pero alam nyo, it will drain me. Hindi ganon naman kasi sa simple yon. So kailangan din ako makinig ulit ng 8 oras. Kailangan ko ulit makinig ng 2 oras, 3 oras ng PMWS, which is time consuming. Kaya pero may iba pa po akong plano. Tignan na lang po natin, pero maganda po talaga yung yung suggestion mo, Brad Jack. Pero nandiyan naman na yung mga ibang mga kasama, hindi naman ako nag-iisa lang. Si Brad Ace, alam ko sinasagot na nga niya. Itong mga nakaraan naman lagi naman ganun. Pero meron ako isang plan eh. Ayokong sabihin kasi plano pa lang. So tayo nyo na lang mga kapatid. Joseph Oliver, agree ko dyan bro, mababait yung mga kapatid sa panahon ni BSCS. Mababait po talaga, malayo ang difference, as in. Tsaka sharp ang mga kapatid dati, sharp. Kaya yung nararamdaman mo dating tapang with knowledge yun eh. May kaalaman kang nararamdaman sa loob mo eh. Kaya matapang ka kasi sure ka sa sinasabi mo eh. Hindi ka tulad ngayon, pag ipit na sila, sasabihan ka na lang, sa demonyo ka na kasi. Kasi ayaw mo na lang gawang mabuti. Ganun lang. Iba-brand ka na lang. Pero dati hindi eh. Kaya mas iba ang mga breed ng bagong mga MCGI members ngayon. Kaya nakakalungkot lang sa kanila. Pero okay lang din. Huwag niyong problemahin mga kapatid yung ibang tao. Gusto nating mag-move on. Gusto mo mag-move on, huwag ka mag-isip ng ibang tao. Sarili mo ang isipin mo kung paano ka uunlad. Ito, may chichika ako. Pero hindi ko na lang, insecure sila mga kapatid. Meron dito, hindi ko na lang bibigyan ng mga certain na sitwasyon at mga at pangalan, din ako yung mention. Meron dito, nandito rin sa Saipan, kapatid, alam nila umalis na ako sa MCGI. Kasi religious din naman sila eh. Pero wala akong sinasabi sa kanila itong isang sabi niya, oy, alam mo, nagtatanong sa akin, yun daw delulong member, kung nagsasabi raw ba ikaw sa amin tungkol sa MCGI. Ano po sabi niya? Di wala. Tataka lang ako, bakit ka naman magsasabi sa amin ng tungkol sa MCGI? Napaka-insecure nila mga kapatid, no? Napaka-insecure. Alam nyo kung yung mga sinasabi nila, bakit daw nagsasalita tayong ganito, bakit wala naman tayo, etc. Alam nyo, kung wala kaming impact, bakit nyo kami papansinin?
Bakit nyo kami papansinin kung wala naman kaming impact? Diba? Pipigilan nyo ba kaming mapipigilan nyo ba kaming magsalita? Hanggang sa ngayon, hanggang sa panahong ito, meron pa rin mga nagrereklamong mga kapatid. Hindi pa rin kayo nagbabago ng ano nyo. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin ng accountability. Ayaw nyo aminin yung mga mali nyo. Ayaw nyo aminin yung Area 52. Ayaw nyo aminin yung pagpapayaman nyo na talaga ng mga ng mga sugo nyo dyan, ng pamilya ng kinikilala nyong royal family. Tapos hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin tumigil sa pagpapasama doon sa mga umaalis. Sasabihin nyo pa rin, sa demonyo. Yan. Kaya bakit kami hinto? Hindi mo mapipigilan kami at meron pa rin lalabas at lalabas dyan magsasalita. Ewan ka ba bakit gano'n, no? May trend eh. Ngayon marami na naman ng mga bagong exit. May mga bagong mga nagme-message po ulit eh. Shoutout po sa inyong lahat. At may mga bago rin mga nagre-reach out na closet. May isa na naman na closet na iba rin yung kanyang sitwasyon. Kaya sabi ko po sa inyo talagang maganda. Wag natin silang i-stereotype. Hindi ko mo nasa MCGI pa kahit 5 taon na ba si TSR na leader dyan, hindi pa rin sila umaalis. Wag po natin silang hatulan mga kapatid. Gaya nga ng naunawaan natin noong nakaraan, wala pong sino man na maaaring humatol sa budhi ni naman. Ayun si Kosa Gaming, Boss CJ. Kumusta po, brother? Ayan, kaya gusto ko lang pong na boring lang ako habang nag-walking kami. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang appreciation, pagpapasalamat. Really, hindi naman talaga, wala namang benefit personal yung ginagawa namin ng mga nagsasalita. Siguro minsan nagiging beneficial yon. Parang yung isa kong kausap na kapatid dati, bago siya mag-exit na siya, pero kapag salita na rin naman siya yung sabi ko sa kanya, alam mo Brad, iba pakiramdam pagka nasabi mo o nakapagsalita ka. Kasi ganon din yung nangyari sa akin. Nung hindi ako nagsasalita, patuloy akong sinisiraan. Ngayon nagsalita ako, syempre, simula, babanatan ka talaga yan. Kita mo naman ngayon ng napapatunayan ko naman sa awa ng Diyos, di naman totoo yung mga paninira sa akin. Kaya kung mananatili kang tahimik, hindi ibig sabihin papatawarin ka na ng mga yan. Yan. Pero hindi ko rin naman kayo ini-encourage na magsalita, mga kapatid. May kanya-kanya pa rin naman tayong sitwasyon, may kanya-kanyang kakayahan, limitasyon. Pero yun po, katulad ng sinasabi ko kanina, minsan nandun ka sa stage, gusto mo magsalita, may labas mo yung sama ng loob mo o galit mo, kasi talaga namang nakakasama ng loob. Ipinagkatiwala mo yung kakayahan mo, panahon mo, even pera natin, tiwala. Tapos madidiscover mo, nagpapayaman lang pala sila. Masakit talaga sa loob yun. Kaya
Ako rin naman, nakita nyo naman yung mga una kong mga live nun. Eh, may halong galit eh. Pero, wag ka kasing lulubugan ng araw sa iyong galit. Kaya hindi dapat na nakadalawang taong ka na nagsasalita, isang taong ka na nagsasalita, galit ka pa din. Iba na yun. Iba na yun. Puot na yun eh. Masama yun na pupuot sa kapwa. At hindi mo rin naman, kailangan pa rin naman tayo may self-control mga kapatid. Dahil ang mangmang, inihinga ng mangmang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas, eto matahimik, tumitiwasay. So, siguro bugso ng emotion mo, bugso ng pagkakataon, ngayon ka palang nagsasalita, painit ka. Ngayon ka palang ka-exit, 2 weeks pa lang ka-exit, 1 week, nandun pa yung sama ng loob mo eh, na gusto mong ilabas. At nature yun eh. Pero, after mo mailabas, dapat okay ka na. Siguro 3, 4, kung sige na, 10 mo nang nasabi mo, siguro yung pang-11, hindi na ganun yung galit mo. Kaya natutuwa ako, marami ng mga exit eh, na tahimik na, pero nakakausap ko pa rin naman, may iba tumatawag na naka-move on na sila, na yun naman ang objective ko eh. Hindi naman para papagsakin ng MCGI o manggulo sa MCGI, manghikayat ng mga aalis. Ang katunayan ko nga nun dito nga sa lugar ko eh. Ito, naglalakad kami. Actually, pwede kong lakarin papunta doon sa lokal eh. Araw-araw, nadadaanan ko halos yung lokal dito. Kung gusto ko lang manggulo, andali eh. Kung gusto kong manghikayat, mga kapatid dito, hindi naman sa pag-aangat ng bangko. Pero kasi, naglingkod ako ng tapat. Alam ko mas mahal nila ako dito kaysa doon sa mga iba ko nakasama dito ng destino. Lalo na yung naghahasik ng lagim ngayon sa Texas. So kung gusto ko na mangumbinsi, napakadali. May mga nakakasalubong ako rito na kapatid. May mga ano na rin, huminto na rin pala. Tapos wala akong hinihintay ko sila mag-open up. Minsan meron lang katulad isang kapatid, sabi ko, yan, nakita kami, tapos nakita ko iba na itsura niya, iba na yung gayak. Sabi ko lang, sabi niya kasi, Brad, sinuspindi din daw pala siya. Hindi ko na sasabihin yun dito eh. Pero to cut the long story short, hindi makatwiran ang ginawa sa kanya. So yun, ganun pa. Opo, yan. Tapos sige po, magpapaalam na kami. Saglit lang, as in, hindi ako nagpapatagal ng ng usapan. Ayokong sabihin ng ihikayat ako eh. Sabi ko lang, subtle lang, sabi ko. Siguro napapanood niyo po ako, no? Gumanon lang ako. Biglang ngumit. Opo, sabi niya. Okay, sige po, sabi ko. Ayun lang. Kaya, kung babagsak ang MCGI, malungkot ako una. Kasi marami mabubuting tao na pasok dyan sa MCGI. Naniniwala ako, kumpara mo sa ibang mga religion, pera na ngayon
Iba na yung era ngayon ni Daniel eh. Malulupit na yung mga naaaanib ngayon eh. Pero yung mga panahon ni Bes, mababait ang mga kapatid. Doon mo masasabi talagang majority ng members talagang gustong magsadyos, gustong maglingkod. Kaya malungkot, lalo na well invested tayo, yung mga matatagal na naanib, malungkot kung babagsak na. Pero ganun eh, ganyan talaga ang naging kapalaran ng ano eh. Ngayon, meron ba tayong pwedeng sisihin? Kahit man magsisihan tayo, hindi naman natin may babalik yun. Ano pa, matuto na lang tayo kung ano yung nangyari. So, hindi na tayo magpapabutol sa susunod. Hindi na tayo magpapauto ulit sa susunod. Pero para maghanap pa, sino ba may kasalanan? Wala namang mangyayari doon. Waste of time lang naman. For no reason, galit ka. Parang ito nakaraan daw, di ba? Okay, yoko na nga. Yun na yun. Shoutout sa inyo dyan, Brad Ray, sa lahat ng mga nandyan sa UAE. Brad Roy Abalos, good day po. Brad CJ, good day po. Joseph Oliver, hi, good day po mga kapatid. Ako natatawa na lang kay TR. Dati, sobrang inis ko. Oo, di ba? Alam niyo mga kapatid, yun na isang palatandaan mo na nakaka-move on ka na. Pag yung mga bagay na yon na tinalikuran na natin, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nai-trigger, hindi ka na naiinis, natatawa ka na lang. Yan. Hindi ka na, oo, minsan parang gusto mong pag-usapan, pero hindi na yun ang lagi mong main topic, hindi na yun ang lagi mong hinahanap. Yan. Kaya congrats po sa iyo, kapatid. Good day po bro, sana po makagawa kayo ng comparative teaching sa mga sinasabi si DSR to balance po yung walang hiwaga aral niya sa pulpito. Kawawa po talaga yung mga kapatid na naiwan sa loob. I know ginagawa na po yan ni Brad Ace eh. Ako kasi actually to tell you honestly, isa po yan nung bago pa lang akong nagsasalita. Isa yan sa plano ko noon na sagutin palagi ganon, because I know malaki ang impact noon, pero alam nyo, it will drain me. Hindi gano'n naman kasi na simple yon. So kailangan din ako makinig ulit ng 8 oras. Kailangan ko ulit makinig ng 2 oras, 3 oras ng PMWS, which is time consuming. Kaya pero may iba pa po akong plano. Tignan na lang po natin. Pero maganda po talaga yung yung suggestion mo, Brad Jack. Pero nandiyan naman na yung mga ibang mga kasama, hindi naman ako nag-iisa lang. Si Brad Ace, alam ko sinasagot na nga niya. Itong mga nakaraan naman lagi naman ganun. Pero meron ako isang plan eh. Ayokong sabihin kasi plano pa lang naman. So tayo nyo na lang mga kapatid. Joseph Oliver, agree ko dyan bro, mababait yung mga kapatid sa panahon ni BSCS. Mababait po talaga, malayo ang difference, as in. Tsaka sharp ang mga kapatid dati, sharp.
Kaya yung nararamdaman mo dating tapang with knowledge yun eh. May kaalaman kang nararamdaman sa loob mo eh. Kaya matapang ka kasi sure ka sa sinasabi mo eh. Hindi ka tulad ngayon. Pag ipit na sila, sasabihan ka na lang. Eh sa demonyo ka na kasi. Eh kasi ayaw mo na lang gawang mabuti. Ganun lang. Iba-brand ka na lang. Pero dati hindi eh. Kaya mas iba ang mga breed ng bagong mga MCGI members ngayon. Kaya nakakalungkot lang sa kanila. Pero okay lang din. Huwag niyong problemahin mga kapatid yung ibang tao. Gusto nating mag-move on. Gusto mo mag-move on, huwag ka mag-isip ng ibang tao. Sarili mo ang isipin mo kung paano ka uunlad. Ito, may chichika ako. Pero hindi ko na lang, insecure sila mga kapatid. Meron dito, hindi ko na lang bibigyan ng mga certain na sitwasyon at mga at pangalan, di na huwag yung mention. Meron dito, nandito rin sa Saipan, kapatid, alam nila umalis na ako sa MCGI. Kasi religious din naman sila eh. Pero wala akong sinasabi sa kanila itong isang sabi niya, oy, alam mo nagtatanong sa akin, yun daw delulong member, kung nagsasabi raw ba ikaw sa amin tungkol sa MCGI. Ano po sabi niya? O di wala. Tataka lang ako bakit ka naman magsasabi sa amin ng tungkol sa MCGI. Napaka-insecure nila mga kapatid, no? Napaka-insecure. Alam nyo kung yung mga sinasabi nila bakit daw nagsasalita tayong ganito, bakit wala naman tayo, etc. Alam nyo, kung wala kaming impact, bakit nyo kami papansinin? Bakit nyo kami papansinin kung wala naman kaming impact? Diba? Pipigilan nyo ba kaming mapipigilan nyo ba kaming magsalita? Hanggang sa ngayon, hanggang sa panahong ito, meron pa rin mga nagre-reklamong mga kapatid. Hindi pa rin kayo nagbabago ng nyo. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin ng accountability. Ayaw nyo aminin yung mga mali nyo. Ayaw nyo aminin yung Area 52. Ayaw nyo aminin yung pagpapayaman nyo na talaga ng mga ng mga sugo nyo dyan, ng pamilya ng kinikilala nyong royal family. Tapos hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin tumigil sa pagpapasama doon sa mga umaalis. Sasabihin nyo pa rin, sa demonyo. Yan. Kaya bakit kami ito? Hindi mo mapipigilan kami at meron pa rin lalabas at lalabas dyan magsasalita. Picture na tayo, wala pa tayong picture.